Andito po tayo ngayon sa National Inland Fisheries Technology Center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito natin masasaksihan ang breeding ng mga isda tulad ng karpa, ayungin at ulang. Alamin natin kung paano nila ito ginagawa. Ito po ang Agree Ako Dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutunghayan sa Agree Ako Diyan. Kasama po natin si Sir Marvin Costo, ang head ng production unit ng NIFTC. Sir, hello, good morning. Good morning po, ma'am. Sir, nandito tayo sa carp hatchery. Yes, ma'am. Ano po ba yung carp na tinatawag natin? Saka gaano ba siya kadami dito sa ating bansa? So, yung carp kasi, actually, it was introduced from China. So, introduced species siya noong early 1900s. So, medyo matagal na po siya. So, itong ating station was established after the war in actually it was 1940s, ano? After the war? Opo, pagkatapos ng gera, Second World War. So, na-develop tong ating station primarily para nga sa production ng mga carps. So, dito sa ating station, meron tayong mga iba-ibang species ng carps. So, we have the common carps, isa na nga yan, itong ating na-breed ngayon. So, meron pa tayong ibang mga major carps, yung mga big head carp, silver carps, grass carp. So sa ngayon, ang mga breeder kasi natin, galing-galing sa mga ibang bansa yan. Meron tayong mga galing sa China nga, meron galing sa Vietnam, galing sa Thailand. So siguro, pagka in-estimate natin yung ating mga breeders o yung ating mga inahin dito, siguro maabot sila ng mga 2,000 pieces o 2,000 breeders po or more. Kasi yung mga ibang hindi na natin ma-account. Oo. So more or less nasa 2,000 sila lahat. Nung bata ko kasi, pagka sinabing karpa, ang nasa isip ko agad nasa aquarium. So yung karpa kasi na yun, baka tinutukoy nyo, ma'am, is yung koi carp. Oo. So yung koi carp naman, isang variety rin siya ng karpa. Kamag-anak din siya actually ng common carp kaso may coloration lang siya sa katawan, may color siya. So popular siya sa mga Japanese, Kasi medyo parang swerte daw sa Swerte kanila. daw, yun nga. Swerte sa kanila. So, yun nga. So, yung karpa, binibreed natin. Yun nga yung ating activities kahapon. So, nakapanghuli na kami kahapon ng breeder. So, yung common carp kasi, binibreed natin yan. Natural spawning siya. Dinadala natin sa tangke. Tangke. Oo. Hinuhuli natin yan sa ating mga brood ponds o yung ating mga palakihan ng karpa. Doon natin nilalagay yung mga breeder natin. Inaangat natin, nilalagay natin sa ating breeding tank. So, ang kanyang ratio naman, pag nagpapaitlog tayo, is 2 lalaki sa isang babae. Dalawang lalaki. May tamang time ba para dito? Ang panguhuli natin, umaga. Umat. Kasi sila, nangingitlog sila sa gabi. Usually, mga madaling araw. Mga alas 2 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. So, ang ginagawa nila, although makikita nyo naman siguro mamaya, yung babae kasi tsaka yung lalaki sa gabi o madaling araw, naghahabulan yan. So, maglalabas ng eggs yung babae, oo. tapos yung lalaki, syempre, maglalabas din siya ng sperm naman para, syempre, para mabuo yung eggs, para mabuhay. Ganun po yun. So, yung mga eggs naman na yon nakadikit nga dun sa kakaban. Kakaban. O kanina, na-curious ako dun sa kakaban kasi para siyang mga hibla-hibla ng buhok. Ayun po. Bali gawain sa kaong. Kaong. Sa kaong siya. So, ginagawa natin, nilalagay natin ng parang frame o kahoy, tas yung mga strand niya, doon na dumidikit ngayon yung mga itlog o yung mga eggs. So, mabalik ako dun sa pagpa-partner natin ng babae sa kalalaki. Paano kayo nagsaselect ng mga karpa na lalaki, tapos karpa na babae? Anong certain age ba yung kailangan doon? Makikita din ba kung sa physical appearance ng karpa, kung ready na sila for the mating? Usually, ang tinitingnan natin is yung edad nga nila. So, ang sexual maturity ng common carp is 8 months. Mga 8 buwan. Pagka 8 months na, inabot na sila ng 8 buwan, so, tawag natin doon parang breeders na sila. Pwede na sila mangitlog ang mga anak. Sa isang
parang isang set ba? Hindi ko alam kung anong yung term niya pag nag-ano kayo, Pag isang kayo. breeding, oo. Sa breeding. Sa isang set, gaano kadami na kaya nating maproduce na mga eggs? Eggs. Conforme yan sa ibibigay natin ng mga isda. Pero karaniwan, ang isang isda ng karpa na tumitimbang ng palagay natin mga 1 kilos, kaya niyang magbigay ng mga 100,000 na eggs ang isa. Oh. Kasi 100,000 na eggs na yun, lahat ba yun nagiging fry o hindi? Meron naman tayong konting mortalities o yung medyo may mga nabubugok, mga 70% nun. Okay. Mataas. Mataas yung So parang 30% lang yung Opo, natitira. parang yung mga namatay, mga 30% siya. Oo. So, hindi siya ganun kadali kasi natural way yung ginagawa natin. Kailangan natin maghintay. Mas madali po siya, ma'am. Kasi okay. natural lang tayo. Hindi tayo nag-i-introduce ng mga hormones sa kanila. Siyempre, papakainin lang natin sila para, para sa nutrition nila. Tapos, mangolekta na lang tayo sa mga pan. Ng mga gravid o yung mga buntis na babae. Tapos, yung mga sexually mature na lalaki. So, mamaya ba mapapakita nyo sa amin yung difference nung itsura ng babae na karpa sa kalalaking karpa? Opo, makikita niyo po Malaki yun. ba yung difference? Ang tinitingnan na po natin yung difference niyan para makita natin yung pagkakaiba, yung pinaka-genitalia niya o pinaka-sex organ. So mamaya makikita natin, yung karaniwan, yung babae, pag prines natin yung belly niya, maglalabas siya ng eggs. Tapos yung sa lalaki naman, milk naman or sperm. Oh. So pag prines niya yung belly, ayan, makikita niya may naglalabas na eggs po. Ayan. Sir, kahit hindi sila nag-braid, may eggs siya. Malamang na natira lang po yan. Lalabas po talaga yan kasi nga medyo nag-spawn na sila. Mga natirang eggs lang sa kanya yan. Tapos yung lalaki pre, pakita mo. Sige. Apo, okay na po. Mamaya ipapakita natin parehas. Lalaki ba yan? So pag prines mo naman yung belly niya, sige. Pakita mo ng galing mo, Well. Lalaki lumalaban. Ayan, no, basta po yung milk, no? Pag prines mo yung belly niya, kita niya may milk po, yung parang white. Yan po yung sperm niya. Okay. Pagka dating na nila yan, sir, na 8 months. Mature na sila. Ito yung activity natin. Anong tawag dito sa ginagawa ni Kuya? Body post-spawning activities na namin. So, ibig sabihin post-spawning, ibig sabihin langitlog na sila.